Hey, what's up mga kamoto? Welcome back sa aking YouTube channel. Today, isi-share ko sa inyo kung paano nyo i-navigate yung gauge panel natin ng FKM Venture 150 Ultimate. Kasi medyo nakakalito siya, no? Ang dami niyang features. So, step by step, tuturuan ko kayo, isi-share ko sa inyo kung paano nyo siya i-navigate. Yan. And also, gusto ko lang mag-quick shoutout kay Miss Marife ng LGM Pasig kasi nakuha na natin agad yung ating ORCR in just 2 weeks. So medyo mabilis yun. Maraming salamat ulit sa inyo, Miss Marife and LGM team. Thank you so much. So yun, wag na natin patagalin to. Let's go! Bago tayo magsimula, i-share ko lang sa inyo itong natutunan ko, no? Hindi pala siya automatic na naka-assist agad yung hybrid natin. Paano daw? Kasi nandito nakikita daw pala yung kung naka-indicate kung meron tayong assist o wala. Paano ma-access yun? So here, sa stop and start system button, so dito natin ma-access kung gusto natin i-on o turn off yung ating hybrid assist. Paano yan? All you have to do is press this one, up, down, up, down. Pag ginawa nyo yun, up, down, mayroong lalabas na indicator. So, pakita ko sa inyo. Ito yun. Up, down. Yun. Nakita nyo yun? Yan yun. Yan yung indicator na merong assist. So, pag gusto mo naman patayin, dito rin ulit. Up, down. And then, mawawala na yung green na indicator dito. So ganun lang. Sinare ko lang sa inyo. Okay, so pag-usapan muna natin yung parang pinaka main page niya. Yan yun. And ito pala guys, ito yung yung switches natin. Ito lang. Ito yung gagamitin natin para ma-navigate natin yung gauge panel natin. So ito yung main page. Andyan yung speedometer, tachometer, yung fuel gauge nyo. Ito. Nandito naman yung temperature gauge. Kung mainit na masyado yung makina nyo, yan, dito nyo makikita. Tapos nandito yung trip nyo. Unfortunately, isa lang yung trip nito, no? Walang trip B. And then ito yung odometer. By the way, pagka gusto nyong i-zero itong trip A nyo, kailangan nyo lang i-hold yung back button, this one, ng matagal para ma-zero yan. Pag na-zero na, then release nyo na yung back button. Yon. Tapos ang ginawa ko ditong gusto kong makita mga information is yung RAN, which is yun yung remaining kilometers ko bago ako daw ma-empty, the voltmeter, and then yung average consumption. Itong average consumption talaga, hindi siya exactly the same pagka sa actual yung full tank to full tank. And then here is the clock. Naka 12-hour format tayo. Ito yung temperature. Temperature yan sa labas. Hindi yan yung makina. So, right now, naka 31 degrees Celsius daw tayo. This one is an indicator na nagre-record yung ating camera, both front and back. Tapos ito, yung TCS, naka-off yung TCS natin. Ito is a signal na naka-connect tayo sa phone right now. Yung blue na parang wifi na yan. Ibig sabihin, malapit yung natin, cellphone. Naka-connect tayo. And this one is the battery sign. I don't know kung anong purpose niya. Baka siguro pagka nag-red dyan, ibig sabihin masyadong lobat na yung battery natin. Pero so far, green pa rin. So, I think it's good. Start natin yung motor para hindi tayo malobat. So, yan yung main page ng ating gauge panel. Kung gusto naman natin ilipat, all you have to do is press this one. So, ito. So, if you want to go to the other page, just press down. There. The second page, tire pressure monitor natin. So sinasabi na may 2.07 bar daw tayo sa likod and then 1.9 bar sa harap. Ang hindi ko lang alam kung paano i-convert to
to PSI, pero tinandaan ko na lang. Basta pag nasa 2.0 bar, ang conversion niya sa PSI is somewhere 30, 29, mga ganon. PSI. Tapos pagka 1.91 bar naman, nasa 27, 26. So medyo malambot yung gulong natin para sa usual na PSI, para hindi na madapang-dapa. Yun. So at least nakikita natin yung tire pressure natin, di ba? So yun yung second page. Pero still nakikita natin yung fuel natin dito, and then dito yung temperature ng ating makina. Ito yung natin, tachometer, naka-idle yan. And then ito yung odometer natin. Pag tumakbo tayo, ito, yun yung speedometer natin. Okay. By the way pala, pag tumatakbo tayo, balik ko lang sa main page yan, pinanes ko lang yung up, scroll up. Pagka tumatakbo tayo, we cannot access yung other pages ng gauge by pressing up or down scroll, no? Kailangan hihinto muna tayo, tatabi muna tayo para ma-access natin yung gauge. I don't know, siguro for safety reason din, ayaw rin siguro natin ma-distract tayo, no? Kaka-flip ng pages. Kung gusto mong palitan yan, let's say gusto mong makita yung tire pressure nyo, kailangan nyo munang tumabi, and then tsaka nyo i-press down. Yan, tsaka nyo makikita yan. Okay, so while moving, you cannot do it. Next page, third page is this one, information bar. Information bar, yan yung nakikita natin dito sa gilid. Sa main page, ito yan. Kasi sasabihin niya, tatanungin niya kung ano daw ang gusto mong makita. Top 3 na information na gusto mong makita dito sa main page. Ako, ang gusto kong makita is yung run, yung battery voltage, tsaka yung average fuel consumption. So it's up to you kung paano mo gusto makita yung information mo, no? Pero paano ba makapunta dyan at makapili niyan? All you have to do is press the set button here. The set button once, and then magbiblink yan. As you can see, nagbiblink. So while blinking, press up or down scroll button. So pipili ka kung anong gusto mong makita. 3. You can only choose 3. So let's say gusto mo katulad nung sa akin, piliin mo yung run. So pagka napili mo na yung isa, press the set button. So nag-blue na siya, no? So choose other 2. Let's say gusto mo rin yung voltmeter like I do. Press the scroll down and then press the set button. And then lastly, gusto ko yung fuel consumption. So scroll up and then press set. Then automatic na yan na magbu-blue yung yes, and then just set. Press the set button and that's it. So makikita niyo yan. If you go back to the main page, yan yung information na gusto nyong makita. Okay, you can choose whatever you want. Just go back there, press the set button, and then choose the 3 buttons you want to see sa main page, and then press set, and that's it. Okay, and here are the other information na makikita nyo sa main page. Okay, the fourth page is this one. Now, yan yung sinasabi nating mirroring, page mirroring yan. So ito yung page na kung gusto mo mag-mirror ng cellphone mo, ito yung gagamitin mong page, the fourth one. Pero hindi nyo ma-access yan, again, without the proper app na kailangan i-install nyo muna sa inyong phone. Ano yon? So all you have to do, like this one, ako kasi na-download ko na, no? So ito yan, Carbit Ride. Okay? Kailangan nyo i-scan yan. So pag in-scan nyo yan, dadalhin kayo sa link, and then whether you're using Android or iOS, i-press nyo yon para ma-download nyo yung app. So i-update nyo na rin sa latest software nya para updated. So when everything is set na, punta kayo doon sa Carbit nyo,
Yan. Make sure open yung Wi-Fi and then yung Bluetooth nyo, no? Okay. So, magko-connect na yan. Ito yung built-in na map ng Carbit. Pero hindi yan updated para sa Philippine setup. So, I still rather use the Google map o kaya Waze. Pero ito yung point ko dito. Mirroring. Okay? So, ano ba yung mirroring? So, nako-connect yung phone natin through app. Tapos kung ano yung nakikita sa phone, yun din na magpa-project doon sa ating gauge. So, when I press this one, mirroring, tatanungin niya kung gusto ko na daw mag-start mirroring or casting, start now. So, yan. Kung ano yung nakikita ng phone ko, yun din yung ipaproject niya doon sa ating gauge panel. Diba? Sobrang cool, diba? So, anong pwede natin gawin dito? Ang ginagawa ko dito usually is mini-mirror ko yung maps. So, ito yung maps. Yan. Diba? So, halimbawa, gusto ko pumunta sa isang lugar, imi-mirror ko na lang dyan. Tapos, instead na nakalabas ang phone ko, ilalagay ko na lang sa bulsa kasi nakakonect na dyan. Pero ito yung trick. Pagka naka-portrait siya o vertical, naka-vertical din. Ang liit nung ang liit nung image. Pero pagka ni-landscape ko siya, naka-landscape din. And that's the time na mas malaki na siyang tingnan, mas madali na siyang tingnan. 'Di ba? Yan. Pagka mag-mirror ka ng Google Maps, maganda pag nakaganyan, i-ano mo na rin. Itanggalin mo yung automatic na nagro-rotate. Yan. So para kahit na nasa bag mo yan at mailagay mo na naka-vertical, hindi na siya nagbabago ng ng orientation. So, tapos hindi mo rin pwedeng patayin to. Pag pinatay mo yan, tinanggal mo yung screen, magba-blackout din yon. So hindi pwedeng gawin yon. Pero what you can do is i-lower mo na lang siguro yung brightness ng phone mo para hindi agad malobat. Yun. And then from there, pwede mo na siyang gawing mapa. 'Di ba? So hindi mo na kailangan nakalagay itong phone na to dito para mag-maps ka. Yun. Saan na ba yung ko? Hindi ko makita. Ayun. So yun lang. Or pwede ka rin mag-play dyan ng video while riding. Kaso hindi ko lang alam kung paano magko-connect yung audio, di ba? So yun lang. Pero ito, very useful to. Map, di mo na kailangan ilagay itong phone mo sa labas. Through na lang, mirroring. Yun. Pwede ka na mag-maps dyan. Again, this is the app, Carbit. Yan. Tapos, may isa pa tayong app na kailangan i-download. Pero mamaya na yon. Yun naman about sa motor. Kung ano yung condition ng motor mo, ma-access mo na agad sa ating app. Pero later, I'll show you what to download. But for now, move on tayo. So again, yan yon. Marami pang marami pang options dito sa Carbit, pero to be honest, hindi ko gagamitin yung navigation niya. Hindi to updated Yan. Tapos yung music, meron naman akong Spotify. Yung mirroring lang talaga ang okay. Yan. So kung ito-turn off mo yung mirroring, all you have to do is press this one and then mag-stop na siya mirroring. Okay. So ang fifth nating page is this one. Yan na yung access naman natin sa ating cameras. What you're seeing right now is in yung rear camera. Pero recording yan simultaneously yung harap. Pero ang sinabi ko sa setup, mamaya dadaanan natin. Yung setup ko, gusto ko nakikita lang yung likod. Kasi ginagamit ko yun minsan sa ride. Nakikita ko directly what's behind me pag naka-on yan.
So, tuturo ko later kung paano i-setup yan. And next, this one. Ito yung setup talaga. Kung paano natin si-setupan yung buong gauge panel natin. And ano yung kailangan natin dyan? Ito. Pe-press natin ulit yung set. Kasi hindi yung up and down scroll. Pagka in-up and down scroll mo, lilipat ka lang ng pages. What you need is makapasok dyan sa setup. And you need to press this one, the set button. Pag press ko yan, you will see na nag-highlight yung nasa taas. Pag nag-highlight na yung sa taas, then that's the time pwede mo nang pindutin yung up or down scroll para ma-setup mo kung ano yung gusto mong i-setup. Right now, yung time setting. Again, naka 12 hour tayo. Pero if you want, mag 24, madali lang. All you have to do is press the set button. And then, papipiliin ka niya kung 12 or 24. Kung gusto mo mag-choose, up and down scroll. Yan. Kung gusto mo 24 or balik ka sa 12, it's up to you. Yan. Pero gusto ko yung 12, so isa-set ko. I'll press the set button. This one. And then, bababa ka naman kung anong year. Okay yung date natin. So, set ulit. Press set. March tayo, okay. March 4, okay. So, set lang ng set. Ang time natin, okay naman. It's 4:08. Okay. And then, balik tayo dito. Wala na nagbi-blink. Pag wala na nagbi-blink, let's press the back button. And then, wala na. Na-set na natin yan. Pero kung halimbawa, gusto nyo naman ibahin yung ibang setup, all you have to do is press again the set. Andito ulit tayo. And then we go back to up and down scroll para ma-adjust natin yung iba. Anong meron dito? Sabi dito, the display adjustment. Yung pagpalit ng color niya, no? Kung pagka maliwanag, yan, color white. Pag gabi naman, pag night, magba-blacken yan. So, ang ginawa ko, automatic switch. It's up to you kung gusto nyo i-manual or automatic. Pero sa akin, automatic. Again, kung gusto nyo baguhin dyan, alin man dyan, just press the set button. And then if you're done, press the back button. Okay? So, let's go to the other option, the language. Again, syempre, English tayo. Wala tayong babaguhin dyan. Ito, yung metric system, British o metric. Syempre, metric tayo, kilometers against miles. Nakakalito ang miles. So, okay tayo dyan. Wala tayong babaguhin dyan. Press the next button. Yan, yung platform. Ang phone ko kasi Android, Samsung. So, wala akong babaguhin dyan. Pero kung iOS kayo, syempre, o Apple, yung iOS ang piliin nyo. Okay? Ito na. Yung kanina sinabi ko na ang nakikita ko doon is yung back. Ito yun. Dito nyo babaguhin yan. So, ang gusto ko nakikita, rear. Again, kung gusto nyo baguhin, press the set button. And then, nagbi-blink yung rear. Pwede nyo kasing i-choose yung front and plus rear. So, mamaya, makikita nyo dyan, dalawa. Isa yung rear, isa yung sa front. It's up to you. So, habang nagbi-blink yan, pwede nyo pindutin yung up o down or up. It's up to you. Kung front lang, rear lang, or both. Ako, rear lang ako, so okay na ako dyan. Set ko na yan. Coverage warning, i-off nyo na lang kasi nagbi-blink yung pagka may coverage warning on. Nagbi-blink, nakaka-distract, so in-off ko na lang. So, I'll press set, then we're good. Next, yung playback. Yan. Diyan na papasok yung kung pag gusto nyo panoorin kung ano yung na-record na. Pili lang tayong example. Halimbawa, ang gusto nyo makita o mapanood is yung front view ng playback. So, let's go there. Set. And then, press set again. Yan. So, tatanungin niya, anong gusto mong panoorin? There. So, malinaw siya eh, oh. Yan. So, kanina, bumiyahe ako sa Mandaluyong. Yun yung nag-record. Okay? Yan. So,
So if you're done watching it, just press the back button. Again, back ulit. Hold the back button para makalabas ka dyan, and then you're good. Back again. And that's it. So pwede naman tayo pumunta sa next option, OB default. Di ko alam yan, so wag na natin galawin yan. Yung factory reset, kung gusto mo i-reset yan, yan yun. Ayaw ko, so lagpas lang tayo dyan, pass lang tayo. Ito yung version. Pinapakita ko anong version ng motor mo. It's good to know, no? Kung ano yung version mo. That's it. And then yung time setting ulit. So pagka tapos na tayo dyan, umikot na tayo, di ba? Dito na tayo. Labas na tayo dyan. So press the back button. And then press the down scroll. And you're back again sa main page. So as you can see, meron kang parang dito signal. Kanina wala yan. Ibig sabihin nakakonect yung phone mo through Carbit. For your next app, this one, you need to download this one, DY Moto N. I think yung N it means English siguro. Yan. So paano nyo makikita yan kung saan ito download? Dito yan sa ilalim ng upuan nyo. Yan, here. Yan, sa ilalim ng upuan nyo meron dyan parang QR code. Yan ang kailangan nyo i-scan. And then, i-download nyo yan. Okay? Pag na-download nyo na yan, ganito yung itsura nyan. Yan. DY Moto AI Moving. O, diba? Ang daming infos. So, ito yon. Pagka dinownload mo yan, yan yung mga information naman ng motor mo. So, here, makikita nyo is yung total mileage nyo. Mako-compare mo yan sa main page. Yan. Ito yung 110 remaining daw mileage mo, which is yung RAN mo. O di ba? 110. Yung 2.2 liter remaining oil, hindi oil yan. I think that's the gas remaining sa tank mo. O di ba? Namo-monitor pati yung gas consumption mo. Yan, di ba? And then yung battery voltage 13.4. Here, ganun din. Pati yung PSI, this one, the PSI ng mga gulong mo, yung bar. Yan. So dito naman sa baba, if you click this more, nare-record dyan ngayon yung trip mo. Diba nagre-record yung yung cameras natin. Dito, if you click, choose ka dyan, kita mo. Makikita yung trip mo maghapon. Yan. Yan daw yung trip ko maghapon. And pwede mo i-play yan. Papakita niya kung paano yung yung ginawa mong traveling, no, for the day. So yun yung nakikita natin sa app na to. Pwede mo ma-access yung information through your app kung ano yung status ng inyong motor. Yan. Okay? And lastly, pakita ko lang sa inyo kung paano nyo ngayon mada-download yung video na na-store dito. You need to download this one, the DY DVR. Yung QR code niyan is here, kasama sa manual na ibibigay sa inyo ng kasa, no? Huwag niyo i-download yung QR code na sinasabi ng app. Dapat ito yung QR code na i-download nyo para sa DY DVR app. Okay? Kasama yan sa manual. Remember to ask for it. Okay? So once na download nyo na, ito yung itsura nyan. Almost identical do sa kabila pero magkaiba ng name. DY DVR. Okay? So pagka dinownload nyo yan, clinic nyo, ganyan na itsura nyan. And then may indication doon sa taas, sa upper right, na connected ka sa iyong motor. All you have to do is choose whatever camera ang gusto mong i-access. Let's say for example yung front again. Yan. So pag prines mo yan, ito ngayon ang mga files. Yung kanina pinanood natin, ito yon. So pagka pumili ka dyan ng isa, may option na download.
sa gilid. So kung gusto mong i-download yung particular na video na yon, pwede. Download mo yan, lalo na no, in the event na nagkaroon kayo ng dispute, halimbawa nabangga ka tapos nagmamagaling yung nakabangga sa'yo at may preba ka naman na siya yung bumangga, i-download nyo agad yung file sa camera para meron kayong ebidensya, di ba? So you can use that. Again, so piliin nyo kung anong file and then click the download. And then automatically mada-download yun, pupunta yun sa inyong media files. Okay? Ganun din sa rear. Walang pinagkaiba. Pili ka dyan kung ano yung gusto mo i-download and then kasi save na yun sa phone mo. Okay? So yun. Again, tatlong app lang ang kailangan natin ha. Carbit Ride para ma-access nyo yung mirroring, DY Moto para ma-access nyo naman yung condition ng motor, and DY DVR para ma-access nyo naman yung mga files na nare-record ng ating cameras. Yan. So yun mga kumoto, kung meron kayong tanong o suggestions, just comment below. Kung first time nyo sa aking YouTube channel, please subscribe, paki-like na rin ang aking video, and pahit na rin yung button para updated kayo sa aking mga susunod pang videos. So again, maraming salamat, ride safe, bye for now.